Pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa Taal Volcano, lalo na yung mga may sakit sa baga dahil sa patuloy ng pagbubuga ng volcanic smog ng bulkan. At live mula sa Tagaytay, may unang balita si James Agustin. James, makapal pa ba yung volcanic smog na nararanasan nyo dyan? Yes, Igan, good morning. Alam mo, napakakapal pa ng volcanic smog at yun yung paliwanag sa atin ng ngayong umaga ng Taal Volcano Network kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita kahit yung bunganga nitong bulkang Taal. At isa nga sa mga naapektuhan ng volcanic smog mula rito sa bulkan, itong Tagaytay City sa Cavite. Todo ingat, Igan, yung mga nakausap ko mga residente, lalo-lalo na yung mga may asthma. Hindi lang fog ang bumalot sa Tagaytay City kaninang madaling araw. Isa rin ito sa mga lugar sa Cavite na naapektuhan ng volcanic smog mula sa bulkang Taal. Si Aling Shirley na tindera ng mga prutas, hindi naman daw nababahala pero nakaredy ang kanyang face mask. Nung linggo raw kasi ay nakaranas sila ng amoy asupre kaya pinaghandaan na nila ito. Masakit sa ilong, tapos sa mata, tsaka dito sa lalamunan. Yun ang masakit kaya bumili kami ng face mask kaagad. Sanay na raw sa ganitong sitwasyon ng residenteng si Jay pero nag-iingat pa rin. Nagtatakip na po ng mga mukha pagka yung ilamos ng mukha para mawala yung yung smog niya. Kasi masakit po sa lalamunan niya. Si Mel Queen inabutan naming papasok sa kanyang trabaho. Nagsuot daw talaga siya ng face mask bilang pag-iingat lalo pat may asthma siya. In-announce po sa group chat namin, sir, na magsuot ng face mask for safety precautions. Nagsisikip po yung dibdib tapos nahihirapan pong huminga. Pinagsabihan ko na nga din po yung nanay ko na magsuot ng face mask habang nasa bahay. Kasi po medyo matanda na. Apektado naman ang kabuhayan ng tricycle driver na si Ricky dahil walang pasok ang eskwela ngayon sa Tagaytay City dulot ng volcanic smog. Sanay na naman eh. Kagaganto may smog eh. Pero hindi naman lagi. May mga araw talaga na sobrang dami, meron namang araw na wala. Hindi talaga lagi. Ayon sa PHIVOLCS, simula pa noong unang linggo ng Setyembre ay nakaapekto ng volcanic smog sa Taal Region. Kahapon ng tanghali na obserbahan ito ng Taal Volcano Network at nakaapekto sa iba't ibang lugar. Ang volcanic smog ay maaaring makapagdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Pinag-iingat lalo na yung mga may asthma, lung at heart disease, mga senior citizen, buntis maging mga bata. Samantala, Igan, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nga natin nakikita yung bulkang Taal mula sa isa sa mga view deck dito sa Tagaytay City. Pero dapat kita na raw yan ayon sa Taal Volcano Network. Gayunman, hindi natin nakikita, patuloy pa rin daw yung gas upwelling at yung paglalabas ng puting usok o yung tinatawag na steam plume mula dito sa bulkan na aabot po sa 2,400 meters yung taas. Pinapayuhan naman, Igan, yung mga residente na posibleng maapektuhan ng volcanic smog na palagi ang magsuot po kayo ng face mask, kung kaya N95 mask. Uminom po ng maraming tubig at kung wala naman po kayo importanteng gagawin sa labas, ay manatili na muna sa inyong mga tahanan. Yan ang unang balita mula rito sa Tagaytay City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, sa volcanic activity ng Bulkang Taal, mayroon bang naitalang tremor sa nakalipas na 24 oras? Yes, Igan, sa impormasyon na nakuha natin sa Taal Volcano Network ay nasa 5 volcanic tremor yung naitala nila sa nakalipas sa 24 oras. Pero mas mahaba daw ito than the usual. Karaniwan kasi tumatagal lamang ang tremor ng 2 to 3 minutes pero kahapon, Igan, yung pinakamababa na naitala ay nasa 20 minutes habang yung pinakamahaba naman po ay nasa umabot ng 9 na oras at nananatili po sa alert level 1 itong Bulkang Taal. Igan? Maraming salamat, James Agustin. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.